Anong kanilang ipinapangako sa bayan? Anong mga sinasabi nilang mga programang nagawa na nila, gagawin pa nila? Corruption. Korupsyon. Natanggal si Marcos nung una because of corruption. And of course, no, human rights abuse, etc. etc. Corruption. Panahon ni Cory Aquino. Itong huling sona ni Junior, mahiya naman kayo Lalo pang tumindi korupsyon Nako, matindi ho ang think about it nitong si Manong Ted Filon dito sa video na to dahil nalalapit na ang sona nitong si Marcos Jr. Ano na nga ba ang nangyari mula nung binanggit nitong si Marcos Jr. yung mga katagang mahiya naman kayo? Kasi mag-iisang taon na ho mula nung bumanat siya na kung saan tila bagang wala siyang ginawang kasalanan dito sa administrasyon na to. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Yung tipong parang hindi siya ang pumirma ng budget. Parang yung hindi yung administrasyon niya ang naglagay ng mga unprogrammed appropriation. Yung tipong ang dating parang hindi dumaan sa palad nila yung mga pera. Parang ang dating hindi under sa kanya yung DPWH nung binanggit niya yung mga katagana, mahiya naman kayo. Di ba? Pero bago ho yan. Ito na nga ho ba sinasabi natin, naglalabasan na mga larawan nitong si Mima Alicia na kung saan nagpapaulan siya ng pera. Heto ba? Problema kasi, lagi yan ang problema, pera Pera lagi problema dyan di ba? Pera lagi ho problema dyan. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Grabe naman. Ayan si Mima. Tapos pagka ano bang alam natin na trabaho ni Mima? 24/7 wala ho siyang ginagawa kung hindi bumanat. Sana all gumaganyan, pambihira. Dito saluhin ko na lang, hindi mga nauulo, pambihira niyan. Kaya pala meron kang Louis Vuitton, meron kang kung ano-anong mga gamit kasi nagpapaulan ka ng pera, Mima. Sa mga hindi ho nakakaalam at ngayon palang narinig yung pangalang Mima, yan ho yung nagurgur sa Caloocan. Yan ho yung tinumba ng tandem. Na kung saan yung kanyang mga kasamahang vlogger, hindi pa ho lumamig ang kanyang katawan, kinokonekta na sa politika yung pagkakagurgur niya. Ganon ho kawalang iya yung mga dilawan at pinklawan, Talyanista and Saymada na yan. At doon naman sa laman niya, anak ng Petrang Garapata, buti pa nga, pambihira. Bigla ho akong naawa doon sa rider. Nalinagyan ng gripo sa tagiliran noong walang hiyang isinakay niya. Yung Mubit rider, di ba? Buti pa tong vlogger na to na walang ginawa kung di barata ng mga Duterte sa social media. Pinuntahan no sa namukal na politiko at opisyal ni Marcos Jr. Pero yung Mubit rider na yon, pambihira. Wala man lamang hong sumilip sa kanya. Nantoko, ito na ho si Manong Ted Filon. Think about it. Magandang umaga ulit sa programa ninyo sa ating mga kababayan. Thank you. Ayun, girl. Sa inyong lahat, full tank na kayo. Full tank na kayo. Full tank na ninyo. Full tank na ninyo. Dumami yung sasakyan sa kalsada. Dahil bumaba yung presyo ng gasolina. So dahil ngayon, ang sabi, natakot ako sa sinabi ni Director Rino Abad kasi sabi niya, tataas pa ito. Kasi pataas daw ng pataas yung presyo Yung trend, sa Platts of Singapore. May susunod na trading days pa. So yung sinabi niya kanina, madadagdagan pa. Aray. Anyway, mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Kaya dyan po, serenity. Ito kaya, itong ating, itong ating kaisipan. Kaya kanina, ako na unawaan ko si Uncle Jeff kung bakit napakahirap sagutin nung katanungan natin. Paano kung cynical ka na, no? Sa mga nagtatanong, sa inyo, kayo ho, di ba minsan naiisip mo, may pag-asa pa ba ang bayan na to? Madalas na aking mga nakakadaupang palad, nakakasalubong o nagtatanong sa atin na mga nagtatanong ng ganyan, ayun hubang mga maalam sa nangyayaring politikal sa bayan, yung sumusubaybay sa mga balita, yung nakikinig sa mga balita. Kasi nga girl, itong sona na ito sa Lunes, mga kapatid, excited ho ba kayo? Nako. Na manood pa nito o mapakinggan ano pong sasabihin ni Ferdinand Marcos Jr.? Girl, matanong lang kita. Itong sona ni Pangulong Marcos sa Lunes, pang ilang sona na
magmula ng EDSA People Power 1 o panahon ni Corazon Aquino. Naku, di ko mabibilang yan. Ang dami nun. Oo. Mga kapatid, ito pong SONA sa Lunes Oo. ay pang 41st ng SONA. 40%. Ika-41 SONA magmula nung nagkaroon po ng EDSA People Power 1. Kasi kung pupuntahan mo, bibilangin mo yan, Cory Aquino, 6. Fidel Ramos, 6. Joseph Estrada, 3. Gloria Arroyo, 9. Noynoy Aquino, 6. Rodrigo Duterte, 6. Alright, ito pong kay Ginoong Marcos, ngayon pong Lunes ay pang 5. 5. So, 41 na SONA. Kaya doon po sa mga Dami. nakatatanda siguro, baka ho nawawala na din ng excitement. Sabi ko nga, yung iba siguro baka po excited, yung mga perhaps naimbitahan, sorry po, magpapasintabi ako. Yung mga ang iniisip, excited na akong isuot ang aking barong, ang aking gown, ang aking alahas. Oo, Filipiniana, mamahaling relo. O ang aking kumustahan, katsikahan doon sa plenary. O, syempre, Di ba yung mga irarampa-ambag. pag-ikot-ikot ako doon, kamay-kamay ako doon, etc. Oo. Oh, sorry po hindi naman siguro nga ganon sa iba, no? Kasi nga ang iba, payako naman din po ang kanila pong pagtungo dito sa event na ito. Pero bilang Pilipino, kasi ngayon ang katanungan lagi pati ng media sa palengke, o anong inaasahan mong sasabihin ni Presidente? O anong pagkatapos ng SONA? O anong reaksyon mo sa sinabi ni Presidente? Mga kapatid, sa totoo lang, kaya hindi ho natin masisisi yung mga cynical o wala na pong inaasahan pa, kasi nga nasaksihan na po natin ang 40 SONA. Yung panganay kong anak, 41 na eh. Ipinanganak 1985 eh. Hindi ba? So mga kapatid, kung pupuntahan mo lahat ng SONA nila, ano ang kanilang mga unang-unang sinasabi lagi? Ano ang kanilang ipinapangako sa bayan? Ano ang mga sinasabi nilang mga programang nagawa na nila, gagawin pa nila? Corruption. Korupsyon. Natanggal si Marcos nung una because of corruption. And of course, no, human rights abuse, etc., etc. Corruption. Panahon ni Cory Aquino, itong huling SONA ni Junior, mahiya naman kayo eh. Lalo pang tumindi korupsyon eh. Aray ka. Dati-dati po, daan. Pasintabi pasintabi. Ayan saan napunta yung pera? Ayan. Yan yung pera. Maliwanag pa sa sikat na Manong Ted, saan napunta yung ibang korupsyon? Ang bihirang yan. Sabihin yung hindi. Di ba? Sabihin yung hindi. Yung mga Talyanista at Ensaymada, karamihan sa inyo, hindi karamihan, mga bayaran kayo. Anak ng toko, alam nyo na, kitang-kita nyo na palsipikado, pinagtatanggol nyo, pero tuloy-tuloy pa rin kayo kasi hindi birong pera ang kumukuwerda sa inyo. Nakita nyo na, kahit yung hindi maalam sa politika, pagka linatag mo yung mga nangyari, ang agad sasabihin nila, may problema si Marcos Jr. Pero kayo hindi, si Marcos pa rin ang number 1, si Marcos pa rin ang pinakamagaling, anak ng Petrong Garapata. Yung walang kabayas-bayas na individual, kausapin mo, ilatag mo yung facts. Korupsyon nangyari, ito yung mga nangyaring korupsyon. Flood control, Ghost Project, ang presidente si Marcos Jr. dito dumadaan ng pera, ito yung mga program appropriation, ito yung mga insertion, sinong pumirma ng budget, walang kabayas-bayas na individual. Tanungin mo sino may kasalanan. Tapos sasabihin niya, mahiya naman kayo. Ayan kitang-kita ho. Saan galing yan? Nanalo sa loto si Mima, ganon? Nagpapaulan ng pera. Ang bira Libo lang ang ninanakaw nila, ngayon po trilyon na. Sorry cynical na cynical, di po ba? Totoo naman eh. Etong research ni Patricia lahat ng usapin ng mga issues po involving corruption nung panahon ni Cory Aquino,
Ayoko nang balikan yan, di ba? Yung mga lahat, pay-amari deals, etc. Hanggang sa panahon ni Gloria Arroyo na pinakamaraming issue din po ng corruption. Panahon ni Digong, meron din, di ba? Meron din. Family, etc. So, Hindi natin may kakala, meron din. Ipagpalagay na natin, meron din. Pero hindi ganito katalamak yung tipong yung para sa mga tao lahat na lang inubos nila. Hindi na sila nagtira. Pambira, hindi ko sinasabi malinis yung administrasyon ni Digong. Ang sinasabi ko dito, napakababoy mangurakot nitong administrasyon na to. corruption. Sorry po, may nagbago ba? Wala. Nabawas-bawasan ba? Eto nga po, tawag ko dito yung isang statement itong mga foreign business groups na nananawagan na, Mr. President, yung iyong is in doing business, parang kailangan pa daw palakasin. So, ano ibig sabihin nito? Hindi pa rin po maayos yung pagninegosyo. Bakit? Yung corruption. Corruption. So sa Lunes, ano pang asahan natin? Mahiya naman kayo. Oo. Wala na kaming hiya. Sorry po ayoko nang, sige sa Monday, i-replay ko yung mga sinasabi ni Presidente tungkol doon sa Yap Brothers, mga soundbite nila. Hindi, anyari. Kaya hindi natin din Hindi kasi pwedeng bakbakin yung Yap kasi tatamaan si Erwin Tulfo. Anong tatamaan si Erwin. Yung AXIS party list, tatamaan sila sa ayaw sa gusto nila. Siguro linatagan sila nitong Yap Brothers. Itong mangyayari pagka binanatan nyo ko, tumahimik. iwawaksi sa isipan yung kahit na nung panahon ni Noynoy Aquino, selective justice, ganun din ang issue Hindi ba pinipili lamang ang pinananagot? So ngayon, ganito rin po ang damdamin ng iba, ng marami. Pati nga itong impeachment, para baka pinahahaba ninyo Kasi para may hinihintay pa kayo. may ganun kang pakiramdam. So, corruption. Agriculture, por Diyos, por Santo Panginoon. Agriculture, siya. Sa bawat zona, farm to pocket roads, bawat zona, irigasyon, di ba tulong sa magbubukid. Tanungin po natin ngayon ang Federation of Free Farmers. Kada kausap natin Tanungin po natin sila. Oo, laging Magmula noon. wala Opo. Mas umunlad na ba ang ating agrikultura? Maaaring sabihin po ni Ginoong Laurel Chu, hindi, nakamamahagi na kami ng mga makinarya, etc. Sandali lang, yung mga makinaryang yan, ngayon, wala bang question? Meron pa rin I mean, sorry po sa nakikinig sa atin, masakit Masakit. Pakinggan, di ba? Parang, ted naman, nawawalan kami ng pag-asa Pero yan kasi ang katotohanan. Yan ang realidad. Hindi dahil ka nga opposition tayo dito sa administrasyon na to. Kaya natin pinapakinggan yung mga sinasabi na yan ni Manong Ted Pailo. Mas maigi na manggaling kay Manong Ted kaysa manggaling sa atin. Kasi pagka tayo kagad partisan Duterte supporter kaya bumabanat di ba? Ganun kagad yung ganun kagad may stigmang ganun Hayaan na natin si Manong Ted Pailo ng ang sumalansan. At least, di ba? Yung ibang mga maliligaw dito mapaisip, mapathink about it talaga na si Ted Pailo nagtatanong na siya, ano na nangyari, anong latest doon sa maya naman kayo statement ni Bangag, di ba? Hindi ba, Ted, naman kapag ganyan sinasabi mo, parang ayoko ako na nga, makinig kasi nga parang nasisiraan na ako ng loob. Parang nakakabigat ng loob, no? Diba, Pag pinapakinggan mo yan Pero, iisa-isahin ko ito. Kasi nga, at the end of the day, think about it, no? Think about it. Nasaan ba ang problema? Nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2. Basic. Corruption ang pinagmulan nun, di ba? Joseph Estrada, corruption. Hindi po, nasaan ba ang problema? Is it the system? Kasi sabi nila, alam mo, mahirap kasi din sa atin, 6 years lang ang presidente. Paano daw ho kapag
Kapag mahusay yung presidente, kapag marami siyang programa, hindi niya matatapos. Oo. Si Marcos nga, nung unang taon niya, party-party, di ba? Ano yung karera sa Singapore, etc. Nung una, di ba? Isipin mo parang happy-happy lang, and then, ganun din po ang nangyari, no? Eventually po, yun na, boom! Eto na yung kanyang kasama sa party-party, mga sangkot pala dito. Panahon din po ni Pangulong Noynoy, ganun din po ang nangyari nung una. Sorry po sa mga nanungkulan sa kanya. Pero di ho pa nung bandang dulo na, saka sila nagsisingabot, nagmamadali na po sa proyekto. Kasi kung kailan na ho patapos, saka minamadali. Para magkaroon ka ng accomplishment. Kahit na ho yung Skyway na yan kailan pa nagsimula yan And in fairness po, pinabilisan na rin, etc. So pag pinag-usapan po natin, balikan natin, agriculture. Ano ho ipapangalandakan natin? Ngayon ho, mas lumaki ang ating pangangailangan sa importasyon. Sinasabi na yan ng DA, sinasabi na yan ng FFF. Because of so many factors. Irrigation na naman. Hindi po ba? Pag sinabi po natin mga kapatid na SONA, yung mga na-accomplish at mga ipinapangako, definitely po, lalabas na naman dito yung usapin ng edukasyon. Eto na. Doon sa agriculture po, ang solusyon, importasyon. Hindi ba? Edukasyon. Ano na naman to? Pag-uusapan natin, classroom. Ano pa? Teachers. Ano pa? Libro. At baka ngayon, ito, mabanggit na itong problema ho natin sa mga kabataan, di ba? And basic, yung quality of education. Right? I mean, sorry Cha, ikaw, feel mo ba to? Kaya, excited ka ba sa SONA? Kung ikay nakapanood na ng 40 SONA at pakiramdam mo, ganun ka pa rin, ewan ko na kung maging excited ka pa dito. O maliban dyan, sa edukasyon, health. May solusyon, privatization. Health. Hanggang ngayon po, naandyan ang mga imahe ng namamatay doon sa kanayunan sa kawalan ng kaukulang health services. Yung pong pumipila araw-araw manghingi ng tulong sa mga politiko, naandyan pa rin naman. Punta ka ng heart center ngayon at gusto mo magpa-opera ng puso mo. Tignan mo, kapag sinabing, ano ba, may pambayad ka ba? Kung kailan ka ma-operahan, mamamatay ka na, hindi ka ma-operahan. Sa haba ng pila, sa kakulangan ng operating room, etc. Tanggapin natin ang katotohanan na to, mga kapatid. Di ba? Naiiyak ka na sabi ko sa'yo Ayoko na ituloy ito. Hindi, ituloy mo. Yan ang tinatawag na #sad reality. Walang isa sa inyo masakit. mga sa amin. Oo, masakit pakinggan, pero yan po kasi talaga ang katotohanan. Sorry po uulitin ko, ako humihingi po ng pangunawa kasi yung iba baka ayaw na makinig, napapaganda kasi nga nawawalan ka ng pag-asa. Pero please, please, think about it. Nasaan ba problema? Is it the system? Is it the people running the system? Or is it The system. System corrupt. Corrupt ang system. Kaya kahit na maglagay ka ng matinong tao dyan, lalo na pag naglagay ka ng corrupt, talagang iti-take advantage nila dahil corrupt pa system. O ngayon, naglagay ka ng matinong tao dyan, palakasan sila ng system. Sino malakas? Yung system o yung lalagay mong tao? Ang isa lang sa mga nakita nating nakasurvive dyan sa system na yan, si Tatay Digong. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Agree man o hindi agree sa akin si Manong Ted Pailon, mas naging ramdam namin yung peace and order, kahit pa paano yung serbisyo talagang bumababa sa tao. Yun ang pakiramdam natin. Saan ba ipinanganak yung programa nilang yung Malasakit Center? Duterte administration yan, di ba? Maraming mga bagay-bagay na talagang pinanganak nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Especially yung mga nagtumbahan, yung mga adik, yung iba naman nagtabaan, yung mga ayaw matumba. Yun. Number one yun . Anong pili ho kayo?
mangyari yung kagaya ng dalawang movie rider, yung sandamukal na tawag dito, mga krimen ngayong mga panahon na to, o yung mga gumagawa ng krimen, sila yung mga matumba. Pero naman, pili ho kayo. Hindi natin makuha, hindi natin pwedeng kunin yung dalawa. Kasi yung kriminal, magiging kriminal talaga yan kahit anong gawin mo. Diba? Pagka gagawa sila ng krimen, talagang gagawa sila ng krimen. Dahil nga mayroong droga. Yung droga, pagbebenta ng droga, paggamit ng droga, krimen din yan. Yun yung tinatarget ni Tatay Digong. Doon na muna tayo. Doon na muna tayo sa peace and security. Okay na kami doon. Manong tayo, basta makapagtrabaho ng maigi sa karsada, okay na tayo doon. Yung makalabas ka tuwing gabi, masaya na tayo doon. Yung pagdating sa ekonomiya, bulok yung sistema eh. Kailangan ayusin yung sistema. Ngayon, kung ayaw yung ayusin yung sistema, ang gawin natin, peace and security na lang. Kung yun ang kaya natin ayusin ngayong mga panahon, yun na lang. Ang bira. Ngayon, pagka lalabas ka ng gabi, dapat sumisilip-silip ka muna. Teka lang, baka mayroon nakatimbre dito. Mahirap na. Kasi daming mga pumapasok-pasok sa bahay. Nakikita ko sa internet. Kaya ako, silip ka muna. Bago bumaba na sa sakyan, tingin-tingin ka muna. Baka tinitiktikan ka eh. Di ba? Mahirap na. Okay na yun. Tingnan nyo naman yung mga kababayan. Ihahatid lang ng movie rider. Anong ginawa nung si Raul nung sakay niya? Ang dami ng mga halang ang kaluluwa ngayong mga panahon na to. Kaya mag-ingat po tayo. People electing those people running the system. Or lahat na po ito na pinagsama-sama. Hindi po ba? Health. O puntahan pa natin mga kapatid, itong modernisasyon ng transportasyon natin, pagko-commute. Diyos ko po, Panginoon. Ako po yung nagawin ng Vietnam 20 years ago. Inabot ko pa yung yung airport ng Ho Chi Minh, yung Saigon, no? Oo, na dati pang airport nila, kung kayo para siyang old domestic. Alright. Nung ako nabalik doon one time, Diyos ko po, bago ng airport eh. Yung Danang, napuntahan ko po rin yun 20 years ago. Yung Danang, yung dating airport niyan, mga kapatid, ay airport na parang yung lumang Boracay na maliliit lamang na aircraft. Ganun lang airport noon. Si Mr. Velasquez, doon na galing eh. Oo. Anong dating? International airport, di ba? Sabi niya, mas maganda na daw. International airport. Kaysa sa airport natin. Kasi nga po, dagsanang et cetera. So yung Vietnam, mga kapatid, yung dati rating kanilang, iisa lang kanilang highway number 1 from north to south yan. Parang EDSA nila yan. Lumulundo-lundo pa yung highway niya. Ngayon, pag pinuntahan mo sila sa development nila, ang laki na po ng pinagbago nila. In 20 Sino tumulong sa kanila, Manong Ted? Sino yung bansa tumulong sa kanila? Bakit nagkaroon sila ng ganyang klaseng development? China. Kung Vietnam lang, hindi nila kaya mag-isa yan. Di ba? Siyempre, maganda sistema. Yung sistema, magaling na leader, pagka pinagsama mo yan, talagang maganda magiging resulta niya. Ngayon tayo, bulok na nga sistema, adik pa ang leader, ano nga asahan natin? Di ba? Sino ba tumulong sa Vietnam? Sino ba tumulong sa mga karating natin dito sa Southeast Asia? Bakit namamayagpag yung mga karating bansa natin? China. Ano ginagawa natin sa China? Si Tariela, sabi ng presidente, magkaroon tayo ng fresh start. Ano ginawa ni Tariela? Kinabukasan, may bagong post. years. Hindi po ba? Si Raul. Sa Thailand. Kung napupunta rin po kayo, ang laki na po ng pinagbago. Pero tayo, 30 kilometros lang na tren. Importante, MRT-7. 20 taon na, di pa tapos. Aray mo. Kung kahit na lang po 1.5 kilometers per year ang ma-accomplish mo, tapos na yan eh. Hanggang ngayon po, di pa rin tapos. Common Station, hindi pa rin tapos. LRT1 extension, remaining 6 kilometers, hindi pa po tapos. Tutuloy ko ba to? Tuloy mo, Ayoko tuloy na mo. ituloy Hindi ito. tuloy mo kahit masakit sa puso, ituloy hindi mo. Nga, kasi nga po, gisingin natin ang ating mga sarili. Ba't mangyayari ito? Ba't hinahayaan natin mangyari ito? Dito po, sa MRT-7, interest ng mga negosyante ang inuna ng gobyerno kumpara sa karapatan ng mga mananakay. Away sa pwesto ng common station.
Awayan po kung saan ilalagay yung final station sa San Jose del Monte, Bulacan. Nag-aaway yung mga negosyante, nahihinto yung proyekto. Dito rin sa Cavite, ganun din. Makapangyarihang pamilya rin po. Hindi man nila aminin. Ngayon, nagbabago na po ng tunog si Banoy. Banoy! Iba na ang laman ng balita ngayon. Nakakadismaya. Ano? Hindi po ba? 6 kilometers na lang, oh. Ilang dekada bago matapos yan. MRT-7 po, halos 20 taon na di pa tapos. 30 kilometers lang ito. Hindi po ba? Pag pinag-usapan natin po ang infrastructure project por Diyos por Santo, ang DPWH po may pinakamalaking budget after education. Pero bakit ganito pa rin? Kuryente. Kakalungkot. Nakananto ko. Sorry, ang haba eh. Hindi, ituloy mo, ituloy mo. Tuloy. Tuloy mo, Manong Ted. Kuryente. Share nyo to para ika nga magka-realization tayo na dapat talaga upo si Sara, pagpasok ni Sara, baguhin ang buwisit ng sistema. Hindi pwede sila magbago ng sistema. Anak ng tokwa. Kung malala itong 1987 Constitution, mas lalalayan kung sila magbabago niyan. Mga kapatid, hindi ko na po ito, pinaghandaan po natin ito, no? Masakit pong pakinggan, masakit isipin, pero please magpakatotoo po tayo sa ating Pakatotoo pong tayo. buhay bilang mga Mima, magpakatotoo ka. Ay, wala na pala. O mga Talyanista sa Imada, magpakatotoo kayo. Pilipino. Magtanong-tanong po tayo. Tanungin natin ang ating mga sarili. Lalo na po sa mga kaidarang ko na nakapanood, nakapakinig ng SONA 41 years ago. Hanggang ngayon, ano na po ang nagbago? Usapin ng political dynasty. Hindi po ba? Yung reform sa ating halalan, hindi po ba? Ito ho ang katotohanan sa bayan na ito eh. Sino ba ang umuunlad? Yung mga mauunlad na. Pero tayo po, tuloy-tuloy lang tayo. As a matter of fact, ngayon, ang resulta po ng survey, mamamangha kaya ang galing ng Pilipino pumili. Kaya maganda rin tanongin yung survey firm eh. Yung bang tinatanong nyo sa bawat survey, yung pa rin ba mga tao na yon? Sila pa rin ba yun? Tingnan ho yung survey. Sino nangunguna pagka-senador? Hindi ba? Diba, Kaya ang isipin ganda, mo, gano'n. Di ba ang ganda ng mga resulta siya, Manong Ted? Talagang magbabago na tayo next administration. Alam ko rin excited tong si Manong Ted eh. So gusto mo ng change. Pero yung pinipili ng nakararami, with all due respect, With all due respect. ay ganun pa rin, sila pa rin. Oo, kasi Manong Ted, wala naman tayong matinong choice. Wala tayong matinong pagpipilian sa mga tatakbo. Kung hindi pa kawala ng mga oligarko, puro naman makakaliwang grupo. Doon na kami sa mga dating naglingkod, kagaya nitong si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, di ba? Diyan na ako. Diyan na ho tayo. Si Vic Rodriguez, yan mga yan. Gusto yung bago. Nandiyan si Vic Rodriguez. Nandiyan si Jimmy Bondoc. Nandiyan si... sino pa ba yung mga pumupustura? Yung mga alam na natin tatakbo. Meron kasi tayong gusto na hindi pa naman nagpahayag ng kung ano talaga ang plano. Nagtanong na tayo kasi wala pa silang sinabi kung ano plano nila. Nandiyan si Attorney Rowena Gonzon, tatakbo yan. O sino pa? Marami naman tayong pagpipilian na bago. Pero para bigyan tayo ng peking mga pinagpipilian tapos yung iba pakawala ng mga oligarko kagaya nito si Ping Lacson at nitong si Tuta Soto pakawala ng mga oligarko. Kaya ginagawa nila sa Senado. Doon na tayo, kung naghanap tayo ng bago, marami akong binanggit na pangalan sa inyo. Pero para sabihin na, bakit babalik si Bongo, bakit babalik si Robin Padilla, sila ho ang tumatayo ngayon para sa sambayan ng Pilipino. Baka sige, eto si Bongo. Anong mga nagawa ni Bongo? Isipin, hindi ko na, hindi na para sa akin para ibida pa yan. Kaya nagna-number 1 si Bongo sa ayot sa gusto nito mga Pinklawan, Dilawan, Talyanista, sa Imada na to. May resulta si Bongo. Tapos ang usapan. Ay, paano mangyayari ang change, right? So again, is it the system? Is it the people running the system? O yung mga taong pumipili ng mga magpapatakbo
sa gobyerno. Hindi. Yung sistema, ako dyan. Ako wala akong ano dyan. No compromise ako dyan. Hindi. Kahit sinong iupo mo dito sa bulok na sistema na to, lalamunin itong bulok na sistema nito. Maglagay ka ng matino, paglabas ng matino, mabantot yung matino. Yan ang sinisigurado natin. Si Tatay Digong lang ang talagang sumalangsang sa agos nitong bulok na sistema na to. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang ho. Maliban sa kanya, wala pa tayong nakitang lumangoy sa kontra sa Agos. Kaya siya nasa ICC ngayon. Diba? Talagang mga oligarko na nangyari. Yung mga hindi nagbayad ng tax yung mga oligarko, yun ang tinatarget niya. Yung mga bilyonaryo. Oh. Kaya yung mga taga-Philippine Airlines, diba? Pagka meron silang nasakay ng mga piglawan-dilawan, meron silang pasulat-sulat pa. Think about it. Pag-isipan po natin, ha? Isipan natin. Ko, ako po, personally, hindi na ako excited Di na rin ako sa excited. SONA. Kasi yung sasabihin niya ay words. Words. Tanungin mo siya, hello, yung mga words mo nung una mong SONA, anyari? At balikan natin lahat ng SONA. Bakit ganun pa rin tayo? Hindi po ba? Words. Yan pong SONAng yan ay words. Puro words. Pero sa gitna ng mga words na iyan, tanungin niyo po, yung inyong manggagawa na nakakadaupang palad, kung kumusta na po ang buhay niya sa ngayon. Kaya kung kayo po ay excited, well, good for you, kahit papaano, meron kang na-excite ka. Tataka nga ako, ba't ka magbabarong sa Lunes kung wala ka naman sa SONA? Bigay mo na, gusto nila eh. Oo, Okay. wala kayo. So ang aming pong t-shirt ngayon mga kapatid ay The government... napapanahon na rin. Yes. Pakisabi nga, ano ba nakamarka dyan? The government you elect is the government you deserve. At nawa, yung mga nasabi mong yan, hindi man tumatak sa mga nakaupo sa gobyerno, sana tumatak sa mga taong pumipili Oh, sa uupo sa gobyerno. well, Sana tumatak sa kanila Sige yan. po. Kasi kaya naiintindihan ka naman namin. Alam mo kung ikaw after all these years sa papagod ka, ako nga 6 na taong ko pa lang itong ginagawa eh. Pag naiisip ko yung problema ng Pilipinas eh. Tapos ngayon may impeachment Diba? ka. Oo. Tama ho naman yun, di ba? Panagutin natin ito. Accountability, etc., Yeah, etc. transparency, accountability. Pero yung accountability po, walang pinipili dapat yan. Dapat sa lahat. Dapat hindi sa kaaway lang. Hindi ba? Ewan ko lang kung yung mga... DDS ka Ewan naman ka lang ngayon, wait ha? lang. Itong mga DDS versus all. sinabi mong to ha, simula ko napakinggan nyo kanina, hanggang sa ngayon na natapos, ewan ko na lang kung tatawagin nyo pang one-sided, yung komentaryo na yan. Yan, hindi na. Matatawag nyo one-sided yun. Hindi na. Bakit meron ba tumatawag na one-sided yan na mga DJ Touch ha? Hindi one-sided yan. Naniniwala naman. Huwag nyo lang interview si Ping at itong si Tuta Soto. Talaga magiging one-sided. Lahat tinira mo eh. Sorry. Lahat inisa-isa mo. Sorry. Kapag tinawag nyo pang one-sided yan, lumapit kayo dito. Lumapit kayo sa akin. Susuotan ko kayo ng barong. Hindi ba? Opo. Yung kasi mahirap din sa mga Pilipino eh. Systemic talaga yung problema natin. It's not just the government. Minsan the kahit system. kahit sinasampal na sa iyo yung katotohanan, alam mo naman yung katotohanan. Ayaw mong tignan, ayaw mong pakinggan. Para sa mga Talyanista yun sa Madam ha? Ay, sinasampal pala sila ng pera kaya bulag-bulagan sila. Kasi kabilang ako dito sa grupo na to. So kahit ano makita kong mali, tama pa rin para sa amin. Bago po natin mahalin at iduluhin ang kahit sinong Yan, Mike, nasa yan. gobyerno, Oo. kahit nasa ang banda po kayo, Ang kahit problema nga, DJ, pera-pera tong mga Talyanista yun sa Imada. Diba, yan nagpapaulan nga ng pera si Mima Alicia, nasa ang kulay kayo, ang una po nating isipin, yung bayan. Talaga naman. Dapat yan, palakpakan natin. At kung sakaling yung mga tinuturing nating mga kaalyado, medyo papalpak dyan sa isa na yan, talaga makakatingin din sila sa atin dito sa Pizza Yun Day. sana, yung bayan. Huwag po kayong one-sided lang. Tignan po natin ito sa kabuuan.
Ay, saglit lang ako nagsalita, napagod na ako. Ikaw, ang haba nung sinabi mo. Lagi siyang parang hinihingal. Ay, sorry. Nakakapagod pala itong ginagawa ni Ted Filon. Pero kung ikaw, sanay ka na dito, ako hindi pa masyado. Talaga nakakapagod okay. ito. Sige. So yan po ay atin lang pong napag-usapan kasi nga po SONA sa Lunes. Alright? And you will watch the same clips again. Replay lang po. Interview sa nasa palengke, nasa tricycle terminal, interview sa mga bahay, nanonood ng SONA. Ano masasabi mo sa SONA? Ano, nakulangan ka ba sa SONA? And then coverage din po ng mga kung sino nakabarong, sino maganda, sino ang maporma, sino ang glamorosa, sino ang ganire. Same coverage. Same. Right? Kasi yun na po yun eh. Yun na po yun. Yun na po yung excitement. Pero yung iba po, wala na pakialam. Kasi wala kong mamam. Wala akong chibog. Hindi ba? Pero sa ibang mga tao din po naman, ang atin is that, okay, same. So, ganun na rin po yun. Pagkatapos niyan, same pa rin. Alright? Kaya po tayo dito nasasadlak. Kaya tayo dito nauunahan na ng ating mga kapitbahay. Dahil lahat, same. Think about it. Serve the people. Serve the people. Ngayon na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video dyan sa Think About It na yan, itong si Manong Ted Filon na napapanahon at kailangan marinig na sambayan ng Pilipino kung ano yung mga sinabi niya, bumanat siya lahat, talaga binanata niya. Pero dahil tayo, alam natin kung ano problema at ina-acknowledge natin yung problema dito sa PH Update, sang-ayon tayo sa karamihan na sinabi nitong si Manong Ted Filon. Meron talaga tayong problema dito sa bansa na to. At ang problema natin ay yung pera ay pinamimigay sa mga vlogger ng administrasyon. As always, maraming salamat to sa pag-support sa page. Mag-ingat ako kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.